where to invest our finite resources, the Senate will be guided, Mr. President. Tama ho kayo, Mr. President. Itong nangyayari ho sa ating ekonomiya, lalo na yung pagbagal po at 4%, isang dahilan ho dyan ay yung construction industry. Nabanggit ko nga ho kanina. At marami ho itong kasing konektadong industriya. For example po, mga hardware, delivery trucks, yung mga nagtatrabaho po sa mga delivery trucks, yung mga nagtatrabaho po sa hardware, of course, yung gumagawa ng bakal, gumagawa ng semento, gumagawa ng kahoy, gumagawa ng pako. Marami pong konektadong industriya po sa construction industry. Kaya yan po ay isa sa pinaka malawak na industriya sa ating bansa. Dahil hindi lang naman po gobyerno nagko-construct, pati private sector ang nagko-construct. Pero Mr. President, Senator Marcoleta, DepDev can submit to you a much more comprehensive study on the effects of the slowdown of the construction industry para ho talagang komprehensibo po yung ibibigay na report. Wala naman po akong particular interest. Kung baga nagamit ko lamang po halimbawa because somebody said na medyo naapektuhan po nga yung construction industry. Pero maganda ho pag-aralan to dahil ho talagang kung magiging ganito pa in the next quarter, makikita ho natin pagbagal ng ekonomiya. Siguro po, kayo po, Mr. President, Chairman, ay mas karapat-dapat na makatanggap niyan sapagkat malawak po ang inyong responsibilidad sa inyo pong balikat na kasalalay ngayon ang paglalatag ng ating 2026 budget. Napakalaking bagay po yan. It is a very important reference and input for you to consider, Mr. President. Actually, hindi lang pako, hindi lang bakal, pati po bato na ginagamit, yung tinatawag nilang aggregates. Ano po? Merong riverbed, merong minimina sa bundok na kung tawagin, may kanya-kanyang sizes pa yun, Mr. President. Merong G1, merong 3/4, merong 3/8, maliban pa yung Porac sand na kinukuha sa Porac, Pampanga, yung mga tailings, lahat ng ito Dikit-dikit po yan kasi. Kaya po kung walang maliwanag na larawan kung paano ang bawat industry ay nagkakaroon ng epekto sa bawat isa, kung paano ang isa ay nai-influensya ng bawat isa, medyo parang hindi namin masundan kung paano talaga natin makukuha yung binimithi nating mga targets upang sa ganun ay matustusan natin ang napakalaking budget na nailatag ng ating pamahalaan. Kaya po, medyo may konting duda lang po, Mr. President, kasi po may mga taong kinikilala naman sa ating lipunan, lalo po yung nasa business sector. Halimbawa po yung PCCI, the Philippine Chamber of Commerce and Industry, yung kanilang president na si Enonina Mangyo, sinabi po niya na anemic po talaga yung 4% GDP growth At sabi niya, it's a wake-up call and reflects the challenges confronting key sectors of our economy. Ito po kanya ay it is the weakest output since the 3.8% contraction of the economy na inapektuhan po ng pandemic. Sinabi pa po niya, Mr. President, MSMEs continue to struggle with high cost and limited access to financing. Manufacturers face rising production costs and logistical constraints. And our agriculture sector still needs stronger support to improve productivity. Ito po yung kanilang mga saloobin at mga pangamba. Yan naman po ang chair ng Federation of Philippine Industry, Elizabeth Lee, noted that the Philippines has been grappling with investors' risk aversion. Ito yung problema po People are spending less as prices bite and confidence dips. So hindi lamang po kami na nandito, tayong lahat na nandito sa Senado, Mr. President, kundi mga kinikilalang mga figura, mga
industry captains ang nagpapahayag po ng pangamba kung saan patungo po ang ating ekonomiya. Si Alfred Panlilio po, na presidente ng Management Association of the Philippines. This is definitely very concerning, sabi po niya. He was referring to the 4% growth na talagang ikinabigla nating lahat. Ang sabi pa po niya, in my view, it is all about confidence in the country with all these corruption issues coming out. Mr. President, pati ang European Chamber of Commerce of the Philippines, ang sabi niya, as a consumption-driven economy, we see the recent crackdown in corruption as a contributor to slower than normal growth due to cancellation of government projects. Ito po sinasabi natin kanina, dahil nga po sa maanumalyang pagpapatupad ng flood control projects, ay talaga pong naging negatibo ang pananaw ng napakaraming leaders ng ating industriya. Mr. President. Actually, nakikipag-usap lang po kay Senator Recto, kay Senator Balisacan. Isa rin pong dahilan, Mr. President, and I saw this also dito sa SGV report, yung household consumption rin ho natin bumagal, Mr. President. Bumagal dahil sa kumpiyansa ng tao, dahil rin sa mga bagyo na nararanasan ho natin. So ito rin isang dahilan kung bakit ho bumagal po yung ating third quarter economic growth. But ngayon papasok na ho tayo ng Pasko. Alam naman ho natin na during Pasko, every Christmas, ang tao po ay gumagastos. So hopefully mag-rebound yung ating household consumption. Yung construction naman po ay nandiyan na ho ang bagong pamunuan ng DPWH. Maayos ho nila yung problema doon at ma-revive rin ulit yung construction industry, especially from the DPWH. So mayroon naman po tayong mga bright spots, Mr. President, at kaya kumpiyansa rin po ang ating economic managers na kaya nating umabot ng at least mga 5.1%, 5%, at least 5% by end of the year, Mr. President, the low end of the target, Mr. President. Pero mas maganda po siguro, Mr. President, na hindi lamang tayo bumabase sa Disyembre dahil darating ang mga festivities, kundi sana all year round naman po, meron tayong inaasahan na makakapagpasigla sa ating mamamayan, paano ma-increase ang kanilang personal disposable income. Mamaya po, meron akong i-recommenda, total, nandiyan na naman po si Secretary Recto at si Secretary Pangandaman, kung hindi naman po sila ko kontra. Hindi ko kontra Si Secretary Recto hindi po kumontra doon sa isang proposal ko. Mamaya meron pong isa, sana hindi na naman siya kukontra para po maging masaya. Hindi ko kontra yan, sigurado. Ang kinabukasan natin. Sa DepEd, dahil nga po sa gulong idinulot ng flood control projects, malinaw po that we were able to establish that there is no comprehensive integrated master plan of flood control program. We were able to find out that the agency that is supposed to be overseeing the master planning and overseeing this is a small agency. Oh, no, it's not an agency. I think it's a small office within the Department of National, Environment and Natural Resources. Yun po tinatawag na River Basin Control Office. Alam po ba ninyo, Secretary Balisacan, pag tinignan po niyo yung opisina na yun at yung mandate niya, which is governed by two, I think, executive orders, sila pala ang mayroong responsibilidad na gumawa ng isang master plan by being able to integrate the 18 river basins in this country. Sa mga tweet, kung yung po ay integrated and comprehensive,
Wala pong masasayang eh. Hindi yung isolated. Dito pinag-uusapan lang po natin flood control muna. Maglatag po kayo ng flood control na hindi po magkakakonekta. Saan po pupunta yon? Sa kawalan. Sa puro sayang. Kahit na ipagpalagay po natin na hindi ghost, pagpalagay natin na these flood control projects were constructed according to specifications, the materials are superior. Kung hindi rin naman sila magkakadugtong eh. Wala rin pong mangyayari. Parang wala pong strategic impact. There is no strategic national impact hanggat hindi po nyo pinakyalaman. Kasi po kayo yung national architect. Eh. You are supposed to be the one that will ensure that all these projects makikinabang ang buong bansa. The national impact is more important than the regional or even the myopic impact that it may probably give to a certain locality. Do you agree, Mr. President? Yeah. So, Mr. President, under the new charter of DepDev, master planning of various sectors will be under the ambit of DepDev. So meaning they will now oversee the master planning of, for example po, itong mga flood control projects, different river basins, and to make sure that the culture of planning is implemented and practiced in different, across different agencies, Mr. President. So not only on paper, but really on action. No? So paplano, then they will allocate, they will program the plans, and then after that, allocate funds to implement the plans. Is it safe to assume, Mr. President, that the DepEd started with the next year budget? Parang dumaan na po sa inyo ngayon lahat yung naipundar ng mga projects, more specifically flood control and the more critical projects. Nagsimula na po ba tayo dito sa budget na pinag-uusapan natin ngayon? O magsisimula pa lamang kayo? Mag-uumpisa pa lang po. So makatwid, yung 2026 budget, Mr. President, kanya-kanya pa rin. Well, Mr. President, for 2026, wala na pong flood control projects. Dahil nga ho, kung wala pong master plan, wala pong flood control ho tayong lalagay. At doon po sa mga ibang sectors na kailangan din po ng plano, yun po yung inuumpisahan nila. Marami ho kailangan ng plano kasi dami ho tayong ginagastos eh. No? So kailangan ho talaga ng isang sectoral plan, Mr. President. Kaso po, hindi lang flood control ang pinag-uusapan natin, mga road networks natin, mga bridges, lahat po ng infrastructure. Ang problema pa nga dyan, kung wala na tayong flood control, paano kung talagang kailangan proteksyonan ng komunidad ngayon? Dahil sa takot ngayon natin na baka masangkot na naman ang marami, wala na talagang ilalatag sa flood control. Paano kung talagang isang komunidad lagyan dapat ng flood control sapagkat darating na naman ang maraming ulos ng buhay? Sino ngayon ang magliligtas sa buhay ng mga komunidad? Dahil sa takot natin, bigla na lang tayo nagpasya. O wala na munang flood control sa 2026 budget, who is going to assure us that our community will be shielded despite the lack and absence of flood control. Mr. President, hindi naman po sa walang flood control dahil meron pa hong approximately 150 billion na natitira sa flood control na i-implement po sa 2026. In fact, marami hong hindi ho na i-implement. No? Kaya ho ngayon, bago ho i-implementa ho, talagang pinag-aaralan muna ngayon ng Department of Public Works. So may pondo naman ho, Mr. Chairman. It's just hindi lang nila ini-implement dahil natuklasan po ni Secretary Dizon na marami rin po palang mga flood control. Ni plano o program of work, wala. So yun po ang inaayos ho nila. Yun nga po, kasi sabi po niyo wala ng flood control, meron pa pala. Sa natitirang pondo. Pero po yung bagong pondo for 2026, wala na ho. Zero ho siya.
At saka po, Mr. President, initially, ang dami po namin nakita na talagang yung sa sistema po ng pagpapatupad ng mga projects na yan,